Muli po isang magandang araw mga kabarangay, araw po ng Sabado. At yan nga po, July 25. Oh, malapit na yung sona ng Pangulo, July 27 sa Lunes na yan. Mga kabarangay, kawawa po. Yes po, kawawang kawawa. Itong ating mga barangay officials na na-generalize, nilalahat o nalalahat pagdating po dito sa usaping postponement ng barangay at SK election. Yung akala mo sila yung gustong-gustong ma-postpone ito. Bagamat gusto po nila na talagang ma-postpone yan, kaya lang para po sa kaalaman po ng lahat. Wala pong karapatan o kapangyarihan ang lahat po ng mga nakaupong barangay officials para po ma-postpone ang halalan. At bagamat mayroon pong gustong ma-postpone ito, ay marami rin naman po yung gustong matuloy na ito, kagaya po ng content ko noong nakaraan. Ngayon, pag-usapan po natin, sino ba yung gustong-gusto na ma-postpone ito at bakit? Yes po, mga kabarangay, uunahin na po natin itong mga congressman. Ilang kongresista, dahil hindi naman lahat, lagi. Kailangan laging nandyan yan, yung hindi natin nilalahat. Yes po, kasi katatapos lamang ng kanilang halalan, napakalaki po ng gastos ng mga yan, ang mga mayor, mga gobernador. Kaya nga po pinilit nila na ma-postpone yung December 1, 2025 BSKE dahil nga po umiiwas sila sa napakalaki pong gastos para sa kanilang mga manok. Yung mga minamanok po nila na mga barangay officials, nakaupo man po o hindi. Yan po ang katotohanan mga kabarangay. At isa pa po, pwede pong magamit yan, yung mga nakaupong yan sa mga local at lalong-lalo na po sa national elections. Antibano po kasi ilang libo na yan o ilang daang libo na yan. May mga pamilya pa yan, may mga nagtatrabaho pa sa barangay yan. So talagang aabutin po ng milyon, lalong-lalo na po sa hahabol po na national position. Kaya po, yan po ay kanilang ginagawa na pangangampanya or palit pabor. Kaya nga po hanggat maaari, siyempre po may mga mas matataas na tao pa rin po na nag-a-agitate sa mga congressman, bukod sa ang mga congressman talaga na may iilan din po na umiiwas nga sa gastusin, kaya gustong-gustong ma-postpone ng halalan. So yan po ang katotohanan mga kabarangay, huwag na po tayong magpaligoy-ligoy pa. Hindi po totoo na dahil may crisis at hindi rin po totoo na ang pagpopospon po ng halalan ay para sa kapakanan ng nakakarami, sa kapakanan po ng buong bansa. Kitang-kita naman po na personal Hindi po ba kung gusto nila na ang lahat po ng mga mamamayan sa buong Pilipinas na maging masaya ay dapat ibigay nila yung kanilang karapatan ang pumili, bumoto ng kanilang mga leaders. Yes po, periodic election. Pero, yan nga po, dahil personal interest at hawak po nila ang bit, kaya po ginagawa po nila ang lahat ng paraan para ma-postpone nga po ang barangay at SK election. Mga kabarangay, may dadagdag lang po natin ito, Kaya talagang pinilit po nila na makuha o ma-postpone po yung December 1, 2025 barangay at SK election ay dahil po lalaki ang kanilang gastusin talaga. Bukod sa katatapos lamang po ng kanilang halalan, ay kung tandaan po ninyo na nadeklara po na unconstitutional yung batas po na nag-postpone nung nakaraang taon. Kaya po, kung matutuloy o natuloy yung December 1, 2025, nasa Supreme Court ruling po na parang 2 taon lamang sila mauupo. Kaya nga po kung natuloy yung December 1, then after 2 years election na naman, malaking gastos. Yan po mga kabarangay. Kaya po talagang gustong ma-postpone ng mga ilang tao yan. Subalit sa mga panahong po ito, ang lagi kong sinasabi, tuloy na po yan dahil may existing na pong batas, RA 12232, at wala pang bagong batas para ma-postpone po ang halalan. So uulitin po natin,
wala pong kinalaman, walang kasalanan yung mga barangay officials kung sakaling mapopospon na naman po ito. Wala po silang alam dyan. Bagamat gusto nila, siyempre, sayang naman yung extension. Kaya lang po, talagang yung mga nasa kapangyarihan po, ang may gusto at pakana ng lahat ng yan dahil po sa personal at sariling interest. Real talks based on facts.